Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. I solemnly swear that I will faithfully In a prosperous and free democracy can be built in the Philippines upon the ruins of war, the prestige of America, and the American way of life. La más hermosa lección de diplomacia. All this kindness, all this courtesy. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. But I was not fighting for lawyers, but for the people. Na kagalang-galang na binubuo sa ika-10 Kongreso. In times of financial and economic stress, I, Rodrigo Roa Duterte, fulfill my duties as President of the Philippines. I love you Cebu, I love you Philippines. Kani po si Eric Espina para sa atong programang Politics and Beyond. Usa na pod ka hugna sa atong kaning pagpakita og mga issue nga angay masabtan sad nato. Maski ginagmay lang kanang mga naglimid labi na di lang dinhi sa Sugbo kundi apil pod sa kinatibuk-an sa atong nasod. Unsa pa may atong husgutan kundi mismo the trial or the Sara Duterte trial. And kung sa Manila, napo sila yung mga resident ka mga political analysts, kita po din sa CCTA, napo tayo resident. Dili lang kay political, national security pa, defense and political analyst. We're very fortunate to have Secretary Norberto Gonzales. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. Ang kadalasan pong pinag-uusapan sa Manila ay yung mga detalye sa trial, galaw at kumpas ng prosecution at ano sagot ng defense, mga technicalities. Sa akin po, simulan natin sa nababagay natin kung ano yung kabuuang konteksto habang nangyayari ito sa kapaligiran ng ating bansa at sa buong mundo. So, ang una ko pong itatanong sa inyo ay from a general perspective, before we go into the smaller details, national implications, kasi yan ang trabaho ninyo noon. Kayo yung tagabigay ng eto mangyayari pag ito ginawa natin. Economic, political, lahat hawak nyo. Cultural, pati educational, pati labor yata, dumadaan sa table ninyo. So, national implications of this impeachment trial. Well, tingin ko, parang nadadrama na yung ano ang mga kamalian sa sistema natin sa politika. I think that's ang lumalabas din, it seems that our politicians have a world of their own. Okay. They have a world of their own na medyo hiwalay sa taong bayan. No? That is why yun ang rules, lahat ng behavior na doon nangyayari. Pero yan, palagay ko, nagiging pahaba ng pahaba ang distance sa reality na dinadanas ng ating nation, at saka baka maka-apekto na nga yan sa nangyayari sa mundo. Medyo malayo tayo doon Ang nangyayari sa nakikita ko, it's really the height of yung bakbakan natin sa politika among politicians. Yan ang katotohanan dyan So talagang everything is suspended. Lahat ng problema na hinaharap ng bayan natin, even the world, suspended lahat yan At ang ipinakikita, yung paano tayo nag-aaway politika. Tinitignan tayo ng mundo. Tingin ninyo? Pinagtatawanan. Pinagtatawanan. Okay. Pinagtatawanan. Okay. Pinagtatawanan tayo dyan kasi alam mo, to the point that nag-aaway tayo sa politika,
hindi naman sophisticated yung away natin eh. Mhm. Hindi ba? Oo, oo. Para bang masyadong mababang yung standard. Hindi scholastic, hindi Wala elevated na eh. discussion. Wala eh. Kaya nga, Halatang ambisyon, ano? Parang ganyan ba? Ganun ba? sabi ka, kung po pwede lang sana, no? We are not requesting any institution. Sana, ayusin muna nila ang standing ng bawat institution na involved dito. Ayusin nila yung kanilang credibility sa taong bayan. Lagi nating, ang assumption ng mga politiko sa taong bayan natin ito mas mataas ang pag-iisip namin kaysa sa mga taong bayan. Pero if you go down and talk to the ordinary citizens of this country, disappointed sila sa performance ng ating mga politicians. Kaya kailangan sana para maging whatever the result, ma-convict, hindi ma-convict si Vice President Sara, for example, walang panalo. Lahat talo. Lahat talo kasi walang credibility. Aha. Yun ang ito ako hindi mailulusot nila ito in terms of technicalities, no? Pero credibility na talagang paniniwalaan ng taong bayan mahirap. Tingin nyo, is it because of the causal relationship between the institution in its present qualitative standing vis-a-vis also the qualitative standing of the person representing the institution, or is it both? Ay, halos ganun lumalabas kasi that given our the size of our population, given what's going on in the world, parang hindi na fit yung ating political system. Sa hindi na yan makaka-respond properly sa mga challenges ng nangyayari sa mundo ngayon. Politically speaking, matters of security, hindi naka-fit Kailangan talaga pagbabago. Systems and people. Yes. Sa tingin po ninyo, is it cultural in the sense na yung mga tao parang nanonood ng Senate drama at sanay sa kultura natin yung dalawang nagsasabong na manok. Doon tayo sa meron o sa meron o sa wala. So, is that also part of the ingraining process sa ating pagkatao bilang mga Pilipino na yung gusto natin makita yung mga nag-aaway-away tapos meron tayong pinapanigan pero hindi natin nakikita yung kabuuan na merong epekto ito sa sarili natin at sa buong mundo at sa bayan. Yun na nga kasi ang politika sa atin away. Contest of groupings or dynasties or personalities. Yung sinabi nyo dati, dapat consensus building lahat yan sila. Ay mahihirapan na ngayon gawin yan. Wala na kasi talagang magkaharap na sila sa laban. Talagang iyan at saka ang nawawala dyan, I think, is a common concern for an understanding of a problem that confronts us all. Wala yan dyan. Itsapwera muna yan. Ang na-emphasize natin, yung competition of individual politicians or individual groups of politicians. May nagamit ang term na existential threat daw yung proseso ng trial, pero siguro yung existential threat po hindi lang dahil sa trial, kung hindi yung mas malaking problema ng Pilipinas. Hindi lang yun dahil sa trial. Alam mo kasi, tingin ko yung mga ibang parties to the problem confronting our region, naghahanap yan ng credible na leader na pwede nilang kausapin with the expectation na mauunawaan nila yung participation ng Pilipinas sa pagsosolve ng problema ng region natin. Naghahanap yan mga yan Kaya kung titingnan mo yan, may darating dito mga personalities from other countries in high positions. Naghahanap talaga, sino ba kakausapin natin sa Pilipinas para makasigurado tayo na magkakaroon ng solusyon na kasama ang Pilipinas. Sa ngayon kasi, ang nangyayari, hindi nila alam talaga anong posisyon natin. Things like that. Kaya tinitingnan nila yung drama ng politics natin. From the perspective abroad and even in domestic perspective, do we have a problem in terms of stability, sustainability? Yung mga ganong term kasi tinitignan talaga na ibang bansa yung stability ng isang kaalyado
I think we're very unstable, politically speaking. Very unstable and difficult to talk to. Ngayon, I think there's an effort and there is a desire, no? Kasi dapat ang mundo ngayon nagbubuo-buo ng grupo-grupo eh, no? Tapos ang response sa problema na hinaharap ng parts of the world, hindi kaya ng isang bansa lang. Kaya kailangan magsama-sama. Ngayon, who will represent the Philippines? Who is representing the decision of our people? Wala yan eh, sa ngayon. In terms of, yung nabanggit ko pong national implications, what should the Senate be actually focus on in terms of graduated scales, no? Kung alin ang mas mabigat, dapat sa panahon na ngayon, tumutok sa impeachment, sa accountability, or merong mga nakaabang pa na hindi napapatuloy ng mga programa ng gobyerno dapat na yun ang dapat tutukan? Sa tingin niyo? Well, ako, yung economy natin, malaking problema yan. No? Mabuti na lang, magagaling ang mga businessman natin. No? That we have certain interest in business na medyo eksperto. Kaya naayos pa nila yan. No? Otherwise, magkukulaps ang economy natin. Kasi wala tayong ginagawa. Ang alam natin, mag-utang eh. May mga bansa ho ba na talagang nakatutok sa Pilipinas at tinitignan saan tayo mapupunta? Sa kaliwa, sa kanan, diretso, at may kinalaman sa panghinaharap na interest din nila? Well, alam mo, unfortunate para sa atin na yung pinakamalalakas na bansa sa daigdig, may contest dito sa area natin eh. Tayo ang arena. Ang nagkataon na tayo ang arena at kailangan ay medyo mabasa nila talaga ang ating political future. Kaya napakalaking problema na yan. No? Hindi biro yung politics ng China, hindi biro yung politics ng Amerika sa kasalukuyan. Yes. And then can you imagine, pati nga ang NATO, Association ng mga advanced countries in Europe yan, nakatingin sa atin. Tapos yung mga kapitbahay pa natin, nakatingin din sa atin yan. Kasi tayong panggagalingan ng gulo eh. So we are in a very crucial, in critical position in our region of the world. Eh, hindi nila matiyak kung saan pupunta ang mga Pilipino. So to the point na baka didiktahan na lang tayo para mas mabilis pa yun. Baka para may mangyari. Para may mangyari. Para may mangyari. Laking insulto yan eh. Well, the countries that you see within ASEAN, Europe, the Americas, may mga hierarchy ng mga interesado talaga sa bansa natin kung ano mangyayari sa atin. They are very heavily invested in the Philippines. But are they so invested that they will take political sides in order to determine the future of the Philippines? Well, siguro, very tempting yan. Very tempting na pakialaman ng politika natin. Kasi ang resulta ng pakikialam nila will have implications in their own future. Kaya baka may makikialam sa atin dito. Titingnan nila kung pwede ba silang mag-alaga ng politiko na either gabitin or turuan ng tama. Yan ang problema natin. In terms of, parang, would it be fair to say na it seems our national attention has been diverted into the impeachment rather than the small little details and problems of the common man, yung mga nagpapasakit sa paa ng nakayapak na sambayanan? Ay talagang malayong-malayo tayo sa kailangan gawin ng ating mga leaders at this time. No? Iba ang pinag-aalbalahan natin ng isip. Of course, kakantsawan tayo. Baka iniiwas nyo lang naman yung impeachment, kaya nagsasabi kayo na maraming problema. But that's reality. In our country today, in our region of the world, marami talaga tayong problema na dapat hinaharap at binibigyan ng tamang pag-iisip. Ito ba ho ang away ng mga Pilipino o away ng mga politiko at ng mga ambisyon? Sa ngayon, away ng ambisyon yan. Okay. At saka ng mga politiko natin. At saka ang masama,
ang pinag-aawayan hindi yung models of sets of solutions. Solutions, yes. Hindi yun ang pinag-aawayan Oo. Ang pinag-aawayan, who will dominate, Okay. which group, or who will dominate the political power in the Philippines. Yung power structure po ang tinitignan kung sino ang mamamahala. Yan ang pinag-aawayan Yan ang pinag-aawayan kasi alam mo, So walang talinong nangyayari dito. Walang katalinuhang nangyayari. ang problema dyan, ang pinag-aawayan, resources Aha. Resources ng bayan. Yes. Natanong nga ako Oo, yes. tungkol sa kunyari, yung mga magkakaroon ng election sa BARM. Doon Sa BARM, yes. Sabi nila, sir, mukhang ang contest dito sa BARM hindi lang yung mga dating mga rebelde ang nagko-contest. Lahat ng mga politicians nagpapasukan na. Kasi sabi ko, paano napatunayan na mas madaling magnakaw sa BARM kaysa dito sa madali ang nakaw doon At saka maraming nanakawin. So that's why there is that kind of contest. Nawala na yung pati nga yung mga nakakantsawan tuloy yung mga dating nagrevolusyon doon Kasi nawala na talaga yung ideals Okay. Ang nangyari, yung mga revolutionary dyan, ang nakita nilang model yung nangyayari sa Manila. Sa Manila. Ang away Maynila, yun, poder. Okay. Access to resources. Nakaw. Abuse of authority. Yan ang natututukan Para hong mga aso na napakawalan. Hindi naman. Alam mo kasi, mahirap sabihin nyo kasi alam mo, natutuwa ako sa nangyayari kasi dyan sa BARM kasi maraming mga, yung younger people na talagang the education necessary for them to really boost the growth of their area. Andyan sayang ba? We will continue. I'll follow through with this. Ko lang yan. We'll follow through with BARM kasi mukhang napaganda nung kana. Ito, maganda ito kasi parang may scoop tayo, no? Politics and Beyond will return after these few reminders. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nagbalik po sa atong programang Politics and Beyond. Ako gihapon si Eric Espina, kahinabi o ka-istorya nato si Kuan, Secretary Norberto Gonzales. You mentioned as a sidelight the BARM. Are they affected? Are the local Filipino Muslims affected? Are the leaders themselves affected? Are the traditional politicians and the former rebels uniting, or are they taking sides on the impeachment case? Well, ang dilemma, ang dilemma of politicians and even rebel politicians in BARM is that BARM is in Mindanao. May preference sa particular side ang Mindanao So nahihirapan sila ngayon dyan. Kasi ang may hawak naman ng resources is of course Malacanang. Yes. Nagkataon lang na yung Mindanao is siding with a particular politician that is really from Mindanao. Kaya yung mga nasa BARM yan, nahihirapang manimbang yan. Kasi, siyempre gusto nila makasama sa mga kapwa Mindanao. Yes. Kita mo naman ang sentiment ng
ng Mindanao Oo. is favoring the Vice President. Yes, yes, No? yes. Pati ho yung mga, you're really talking about BARM, ha? That's your Barm is- assessment. You, Barm is Mindanao, no? Oo. So, leaders there and politicians there tend to gravitate towards the Vice would President. like to gravitate. However, Because of an election and because of the that will resources, be determined By by the resources of those against the Vice President. Mhm. And hindi lang yan resources. Alam mo kasi, hindi lang pera ang pinag-uusapan sa election. Oo. And in Bar, you will see this. Oo. Yung sino bang may control ng mga nagsusupervise ng elections? Aha, Sino may control dyan? aha, aha, Nandun lahat sa kabila eh. aha. Kaya kinakabahan niya mga yan. Much as they probably want to be with the Vice President, abay, pag nalayo ka sa Malacanang, baka hindi ka ma-elect, kahit marami ka pang pera. Do you see, final question kasi, this is Dahil just nalayo tayo. sidelight lang ito, no? This kind of effect on the BARM elections, is it bringing the old rebels, the new politicians, those who are speaking for Malacanang, and yet actually maybe deep down inside there for the Vice President, it puts them in a very difficult situation. Yeah, at saka plus the fact that, it took the national government decades, no, for the contest in the BARM Mhm. to be democratic rather than the use of arms. Tagal yan, no? Ngayon, napunta na sila sa democracy. Mhm. Gusto na nilang magkaroon ng mga elections. Ganun. Pero what kind of election Yes. are we showing them or giving them as a model? Aha. It is in contradiction to all the ideals that their Fought for. fathers They're fought for. fought for. Okay. Kaya malaki ang dilema ng BARM eh. Baril pa rin buho ba ang problema dyan? Pera, no election? Alam mo, marami pa rin baril sa BARM. Oo. No. Marami pa rin mainit ang ulo dyan. Ah. Marami pa rin nagsasabi, tingnan nyo, nagdemokrati kayo. O ano ang future? Anong nangyari sa atin? Hindi lang pera ang pinag-uusapan eh. Kundi yung kultura natin. Paninindigan natin. Oo. Yung paniniwala natin. Nalusaw. Nalusaw Sa pera. nalusaw yan. Nalusaw Ngayon, sa pera. pinagtatalunan natin dito. Kung sino ang mas maraming mananakaw. Oo. How did we begin the revolution in the first place? So to cut short, I'll make the end result right away. You're saying, in effect, the old rebels are going to be the new traditional politicians. That's what we're saying. Ganun na, napipilitan eh. Napupunta na doon. Kasi yun ang rules eh. Alam mo kasi, ano pa pamamara para manalo tayo dito. Oo. Wala kang ipinakikitang tama eh. Okay. Ano yan gagawin mo? Siyempre, pag may nakausap na matino, sabi, alam mo, sa totohanan, okay kami sa sinasabi mo eh. Pero, yung sinasabi mo will not elect us into office. Things like this are happening. Now, kaya yung mga young people kaya ako, sana habang maaga, i-resolve na natin yung problema natin sa Luzon. Kasi ang binibigay natin mga modelo sa mga kabataan natin, palagay ko hindi lang sa BARM, ay yung bulok na pamumulitika. Yun ang ipinapakita natin. Yung paniniwala mo na tama, pwede mong iset aside yan. Kasi kung hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Pag hindi ka nanalo, alam naman natin lahat na mas marami kang magagawa kung nasa pwesto ka. Kaya yung talo doon eh. Hindi, gagawa muna ako ng masama para makapasok ako dyan at saka na ako gagawa ng kabutihan. Di ba? Yun ang laging mali eh. Di ba? Diyan nagkakasubukan eh. Sabi daw ho nila, hindi daw kailangan pumunta sa BARM para maipakita daw yan. Dahil sa SK, ginagawa na ho yan. Ay, nako. May mga nakakausap akong mayor ngayon. Sabi, nako, grabe to mga SK. Kasi wala namang pinaggagawa. Laki ng gastos. At saka ang natututuhan, mas mabilis silang matuto ngayon. Ay, alam na alam eh. Alam na alam. Kaya alam mo, pag nakikita mo yan,
nalulungkot ka sa kinabukasan ng bansa. Ah. At natatakot ka kasi if this is the quality of our kind of leaders, from top to bottom, yung mga malalaking problema na hinaharap ng mundo, delikado tayo. Hindi natin masasagot. Delikado tayo. We will not be able to solve it. Hindi lang madidelikado. Ay, yung ayuda po, hindi ba masasolve yan ang mga problema Yan sa ang, ayuda? yan ang pinakamadali. Alam mo, dalawa yan eh, na nakakatakot. Ayuda at saka imports. Ayaw na natin mag-produce ng pagkain, binibili natin sa labas. We have become a market country. Saan galing yung pinambibili mo? Utang. Saan ang nagagaling yung ayuda mo? Utang. O saan tayo papunta? Saan tayo papunta? This impeachment trial of the Vice President, what is it doing in terms of our national defense? Is it unaffected? Is it insulated? But you can also see movements from other countries in order to somehow let the politics influence our defense policies in the future. Well, dahil nga sa bakbakan, medyo this is a bit sensitive. Pati nga sa foreign policy, inililink na natin yung mga nag-aaway eh. Di ba? Ito pro-American to. Ito pro-China to. Kaya yung away natin sa international, ibinababa natin sa level ng away natin sa domestic politics. Yan ang mas malaking problema yan. Kaya, alam mo, magagaling sa ganyan ang yung mga nababanggit natin mga bansa. Marunong sila dyan. So, mas malikot ba ang isang bansa kaysa dun sa isa? Ay, hindi natin masasabi. Alam mo, yung isa kasi nabibisto ka agad eh. Yung isa malalim naman magplano, di ba? So, nakikita mo yan. So, napipilitan tuloy yung, ako sa tingin ko hanggat maaari sana, mas maganda na huwag kang makialam sa domestic politics eh. Yes. Mas maganda sana yan. No? Pero nakikita mo na kailangan yata pakialaman eh. Di ba? Kaya, kung makikinig ka sa mga chismis ngayon, may chismis tungkol sa itong nagdaaway na dalawa na to. Yung isa, parang pabor doon sa isang bansa. Itong yung kalaban naman, parang namamangka sa lahat ng ilog. So, hindi mo alam kung paano mangyayari yan. And then, there's another level of chismis na outside these two, outside the major contenders of the conflict, may nagsasabi, ay, may lumalabas na bagong paborito ng isang bansa. Yan, tinitingnan na din yan. Tinitingnan. Ito, paborito ng isang bansa. Paano papasok yan? Ito, dalawa na to, popular ito. Ito, hindi masyadong popular. Hindi popular. Matalino lang. Matalino. Ano ngayon ang gagamitin yan? Nung araw, ang kinakatakutan, revolusyon o armed conflict. Ngayon, baka martial law. Mga ganyang bagay pinag-iisipan. Nakikita ngayon lahat yan. You mentioned a very interesting word. Medyo compromised po yung sistema, yung credibility lalo na. So yung resulta po nito, if the system or the individuals involved here are already compromised by their very actuations, if you take the entire history of their politics, and then the system has a questionable or credibility problem, nationally, will this unite the Filipino people when the result comes out, or will this further divide us? Ang tingin ko kasi, there is no universality of support in any of the parties involved. Kaya mahihirapan kasi, if this is not managed properly, yung resulta hindi mag-solve ng problema ng conflict. Maghahati pa sa bansa. Dumating na ba po tayo doon sa punto na masyado nang malalim yung mga sugat, yung galit, na mas mabuti na itong isang demonyo kaysa dito sa isa? Yung parang gano'n na lang ba? I'm simplifying this, no? Pero mas gusto nila doon sa isang kay Satanas kaysa sa isang demonyo. Parang ganyan na. Ang nagiging problema natin dyan, the essentials of the possibility of us becoming first world, for example. Yes. The possibility of being a united people. Yun ang nasisira.
Aha. Yan ang nawawala, no? Aha. To the point that wala namang magagaling mag-organisa ngayon sa taong bayan natin eh. Yes, yes. Kaya there's no unification happening. Aha. So nangyayari, lalo na ngayon dahil sa social media, kanya-kanyang opinion yan eh. Aha. So kung wala talagang unifying activities or influence, lalo lang tayo magwatak-watak dyan. At mas marami pa ang mag-aambisyon pumunta sa abroad. Aha. Ayan, ang nagiging prevailing mood ng mga tao natin, yung lalo na yung nakakaangat ng konti, ay bahala na kayo dyan. So, abandonment. Ang isa sa mga objectives po ng isang impeachment ay sana'y pagkatapos lumabas sa resulta, ay magkaisa po ang taong bayan, and then hindi naman lahat, no, will be on board, pero at least merong some kind of a consensus and then healing process. Ito po, will it worsen? Whichever way, turns out, mas lalalim ang galit. Tingin ko mas lalalim ang apathy. Okay. Mas lalalim ang apathy. At saka masisira ang mga reputasyon, even our most fundamental institutions. Aha. Kasi dinadamay eh. Disillusion? Kaya apathetic na lang, ganun? Hindi, sabihin na, hindi. Pamilya na lang natin ang intindihin natin. Totoo yan. Palagi ko nadidinig yan. Pamilya na lang intindihin natin. Ang problema, kapag ang individual citizens started thinking only of family and not thinking that what is good for the family can actually be solved by a united action of a people. Hiwalay-hiwalay yan. Kaya nangyayari dyan, makikita mo ang mga citizens natin parang pinapasa nila ang mundo. Ganun kahirap ang pagdadaanan nila para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga families nila when in other countries of the world things are easy. Okay. Yung mga pinoproblema natin dito, kung mabubuo lang tayo bilang isang bansa at magkakaroon tayo ng mga tamang politiko at mga leaders, easy lang yan eh. Yes. Pero it's so difficult for our individual families. Ang ganda Especially sana, the common one. ang ganda ho na simula, di ba? Unity team sana ito, all about unity. Naging disunity mo ang nangyari. Kasi alam mo kasi, ang mahirap dyan, kung titignan mo yung ipasok ng unity team, unity of families eh. Okay. Magsama tayo, magtulong-tulong tayo, panalo tayo sa eleksyon. Hindi yung unity about love of country. Ideas. Values. Ganun. Values, programs, plans. Yung sinasabi mo nga kanina na nadinig ko na gusto ko. Ano bang pipiliin natin? Tren na nasa ilalim o tren na nasa ibabaw? Things like this. Ang gandang pagdebatehan ng mga taong bayan natin yan, di ba? And yet we don't. At ang ating attitude dyan, talo-talo kung nasa ilalim, nasa ibabaw. Alam naman natin hindi mangyayari yan, whether nasa ibabaw, nasa ilalim, walang pag-asa yan, given the kind of politicians that we have. Hindi mo pag-uusapan yung, itutuloy natin yan, basta yung train na yan, dadaan doon sa lupa ko. Isa pa yan. Para tumaas ang presyo ng lupa. Doon lang sa isang lugar na alam ko eh. Yung magandang karsada na diretso at saka talaga ang ganda ng tanawin eh. Bigla naging buntis eh. Gano'n Talagang buntis eh. May mga dinaanan eh. Mga things like this are happening to our country. So, dapat yan ang mga pinag-uusapan natin. Yes. Yan ang the models of development. Tingnan mo lang yung ano mangyayari sa mga kabataan natin. Wala eh. Well, Politics and Beyond will be right back, and we'll go into some of the details of the impeachment trial when we return. Okay, you're back with us in Politics and Beyond. We're still talking to Secretary Norberto Gonzales. Focusing on the impeachment trial
Mr. Secretary, I'd like to find out the issue of the words like selective justice has come out. No? Selective justice, pinipili, may tinitignan daw yung katarungan at hindi dinadamay yung dapat madamay. Kasi mas malaki yata yung hindi dinadamay kaysa yung nadadamay. So, gano'n na lang pagkapunto, no? So, Kasi alam mo, makikita natin yung mga diferensyang ganyan. If we review a little bit, yung mga dapat sanang mangyari para maging credible yung mangyayaring impeachment. Number one, marami namang nagdududa sa Senate per se as an institution. Dapat ayusin natin yan. Can you imagine, pinagtatalunan yung 16 ba yan o 14 ba yan? Oh, yes, Kasi nga, bawas ng bawas. Ako, fundamentally, ang dapat una natin gawin dyan, i-restore natin yung 24. okay. Restore mo yung 24. Yung may mga talagang kaso na tingin natin, may probable na may reason naman. Hindi. Tumabi muna sila. Mag-special elections. Special elections. Kasi Para nasa maging- batas yan eh. Para maging 24 ulit. 24 ulit, oo. Para kung ano yung tinitignan natin na, hindi natin iniisip yung special election o yung restoration of the credibility of the Senate. Ang titingnan natin, paano manalo kahit 13 lang tayo. Mga ganun eh. Talagang hating-hati. So I think, walang mangyayari sa impeachment. Number one, ang impeachment, sa taong bayan, wala credibility yan kung hindi mo aayusin muna yung institution. Kaya, anong mangyayari after? Nothing. Yan ang nakikita ko dyan. Walang credibility, kaya hindi mo magagawa yung... Kaya, ano ba mangyayari after the impeachment? Naitsapuera lang yung isang politiko sa away, no? Natanggal mo na. Hindi sinama yung isang bata maglaro dito. Kaya nga. Ano na siya? Yun lang naman ang mangyayari. What is the impact of that in the country? Magkakaroon ba ng people power? Magkakagulo ba? Wala nga kwan eh. I do not think that there is universality of support. Kahit pa nagtataasan yung mga ratings, hindi makakabuo ng kwan eh, ng yung dominance actually. Either side will not. I understand what you're saying. Parang walang... Well, the Americans say there is no mature person in the room. That's what you're saying. And parang there is no grandfather na lahat ng mga apo ay pwedeng akuin, ano? Parang ganyan ang sinasabi ninyo. Wala eh. Pagka, whatever the result of this, walang resulting unification na mangyayari sa bansa. Hindi tayo nakakatiyak kung gaganda ba o hindi ang buhay ng Pilipino after this. Will it become violent? Iyon medyo hindi ako masyadong sigurado dyan. Okay. Kasi for some reason, yun nga, because of decades of efforts towards what we call as peace, parang nawala yung violence. Okay. Nawawala yung violence eh. Kaya ang nangyayari, total naman, okay na to, yung bakbakan sa politika natin, okay na, is equally thrilling, equally destructive. Di ba? Talagang gusto mong durugin yung kaaway mo, pwede mong durugin. Personalan na to eh. Personalan na. Ito, yung nangyayari lang sa impeachment, durugan na to eh. Pati yung bago ngayon, yung dalawang senador, personalan na din. Wala talaga. Kita mo na, it is equally violent as a violent revolution eh. Ang nangyayari sa atin. Kaya maybe we don't need the violence that we are talking about, no? So kasi there's enough violence to satisfy the violent inclination of individuals. I will ask this of you, no? The impeachment trial came about. It was the president who said, mahiya naman kayo. And then this impeachment trial proceeded. Why are his numbers going down? And why is the accused... why is the numbers of the accused going... Well, I'm trying to wrap my head around it, just trying to understand further. Bakit ganyan? Kasi alam mo, ang pinalalabas nila sa impeachment para maipakita ang katotohanan. Okay. Walang katotohanan lalabas dito. Okay. At hindi katotohanan ang magiging basis kung sino at mananalo at matatalo dito. Because this is really politics at its extreme. Okay. Yan. So wala yan. Hindi yan. Kaya ganyan ang taong bayan. Kaya bakit bumabagsak? Ang hinahanap ng taong bayan, yung katotohanan. Ang katotohanan,
Wala dito. Kung ang pag-uusapan ay yung tunay na problema, like pagnanakaw, Oo. plunder, Oo. katakot-takot na utang, Oo. alam naman nila na hindi kasali sa pinipilit ng mga sa impeachment process na hindi isali yung alam ng taong bayan Na dapat kasama. na dapat kasama. Yun ang dapat pinag-uusapan. But impeachment is not the methodology of resolving that problem. Aha. Ang dapat dyan, eleksyon kung kinakailangan demokrasya. Aha. Oh, dapat, tumawag na tayo ng special elections. Kasi nagbabakbakan dyan, binubugbog mo yung isa. Marami nagbubugbog dyan. Yung mga nagbubugbog, hindi naman para bugbugin lang yan eh. Bugbugin natin ito para wag mabisto yung ating ginagawang mga masasama sa bayan natin. Puro ko, actually, the impeachment is a cover-up. Okay. Is the impeachment more a how to manage not the impeachment trial but to manage the expectations and the varying motives of everyone? Alam mo, the only example I could see is the impeachment of Chief Justice Corona. Grabe yun. If you really went into yung blow by blow na pag-impeach kay talaga ang taong bayan natangay. Wow! Ganun pala. Gusto, hindi. Marami kasing may gusto. May acquit si Corona. Chief Justice Corona. There's an injustice there. Kitang-kita. Uy, acquit. Tapos nag-eleksyon. Talo. O bakit natalo? Dahil sa pera. And that is known. O ngayon, ito na naman. Pinipilit na ma-attract yung attention ng taong bayan dito dahil pera. Sa process na to. Pero in the end, alam na naman nila kung ano resulta nito eh. Pag sinabi nyo alam nila ang maging resulta ninyo, sa pagkaalam ninyo, tapos na boxing? Tingin ko. Tapos na Simula pa boxing? lang, tapos na. Tapos na? Oo. May 16 na sila? Baka hindi lang. Lampas 16? Baka lumampas pa ng 16 yan eh. Aha. Alam mo kasi nung panahon ni Chief Justice Corona, ang nababalitaan natin doon, 20 million, 50 million, 100 million. Ngayon, bilyonan ang pinag-uusapan. Bilyonan ng bigayan. Ewan ko lang kung true or false yan, di ba? Hindi natin alam, pero pinag-uusapan lahat yan. What you're saying, sir, is that it happened in the past. It happened in the past. And that could be a reference point. If you go by, kung ika nga, sa mga ordinaryong taong bayan natin na nakikipagbakbaka, strategy ang tinitingnan nila. Kahit ang simpleng tactic lang yan. Nakita mo nang ginawa yan noong panahon ni Chief Justice Corona eh. So, ganyan din ang nangyayari. So, alam natin. It may happen again. It could happen again. At a higher price. Yung kay Justice Corona, when may mga kaibigan din tayo doon, nagsabi, nung simula, they were so confident because they had 13 senators already. Yeah. Biglang naiwan, tatlo lang naiwan sa kanila, si Miriam, tatlo lang, si Bongbong pa nga, voted against the impeachment. Alam mo yan, tignan mo yan. Kaya nga, wag na ang nangyayari kasi ngayon, kaya medyo nagiging boring na kaunti. Kasi puro mga private practitioners yung kinuha nila, nasanay sa korte natin. Korte, talaga. Yung klase ng korte natin yan, sanay yung mga nandiyan. Yan ang nakikita ng tao talaga. Tiniteknikal lagi Technical when the issue is political. It's like a criminal law procedure. Talagang every movement. Objection, Your Honor. Leading the witness. Alam mo, ako nga nagpipilit ako manood dyan kasi gusto ko talaga makita. Pero nahihirapan ako Kasi alam ko naman kung ano ang mangyayari. Tapos na? Sa tingin ko lang. Sa pagkaalam ninyo, sa mga pagkikwentuhan ninyo? Itong bakbakan na to, ang tinitignan natin, ano kaya ang mangyayari pagkatapos dito? Yun nga ang talagang pinakamalaking tanong dyan. Paano ngayon yan? Ang taong bayan gustong ibote ito. Tinanggal mo na sa away. Paano ngayon yan? Sino ngayon na iboboto mo? Like yan ang dilema. Malaking dilema yan. Tapos, itatanong ko sa inyo, ano ho naging papel ng mga religious groups? Lalo na yung may isang grupo dito na talagang naninindigan sila. Hindi naman may pinapanigan, pero may pinaninindigan sila. Makakatulong ba sila sa diskusyon sa ating demokrasya, sa kalayaan? Alam mo, this is very, very sad. At saka masakit sabihin. Pero na mukhang ang ating mga ibang, hindi karamihan palagay ko hindi. Yung mga nag-aaktibo lang dito,
mukhang natatangay sila ng istorya na binubuo. Okay. Natatangay sila. Na ang tingin nila, oy, kailangan ituloy ang impeachment. Aha. Bakit? To find the truth. Aha. But this impeachment is not about the truth. Aha. This impeachment is a power struggle. Yes, yes. It's a political contest. At Oo. its dirtiest. Aha. No? Aha. Yan eh. Sana makita yan. Kung truth ang pag-uusapan, wala dyan. Aha. It will not surface there. Aha. Kasi lahat ng ilalabas mo dyan may questionable aspect. May katuturan pa ho itong mga protest, malakihan. Sabihin na natin kahit 100,000, 200,000, mangyayari yan dito sa papalapit ng SONA and as the impeachment drags on. No? Ano tingin po ninyo? Will this have an effect? Or wala lang, they'll just weather through it? Alam mo kasi, ang lumalabas, itong mga protesta, they're admirable, yung mga tao na yeah. dyan. Nagpipilit talaga na magpakita. Walang resolution kasi. It Okay. will not be resolved. Kasi ang talagang question na ba, ang question na talaga na dapat ma-resolve ng contest, whether it's through protest, through rallies, through cases, etc., is mapapalitan na ba ang gobyerno o hindi? That's the question. Pag na-impeach, kunyari si Vice President Sara, will this lead to a new government? Sa mature democracies, kung gusto mong maayos ang problema ng bansa, pinapalitan mo ang gobyerno. Kung natanggal si Vice President Sara Duterte, may sa nadidinig ninyo, meron bang naisip na Vice President na ituturo? Merong mga 2-3 kandidato? Kasi di ba by appointment po yan? Alam niyo yan sa panahon ni GMA, ganun. Ang mangyayari dyan, kunyari natanggal si Vice President, merong ipapalit. Ang mangyayari na lang dyan, ma-strengthen yung nanalo. Okay. Consolidation. Ang diferensya, yung nanalo, hati din. Okay. Kasi, kaya sila nagkakasama-sama dyan, lahat yan may mga ambisyon na... Oo, nagkaisa sila sa ambisyon. Sa ambisyon. Oo. Kaya, ang mangyayari dyan, mag-aaway-away din ulit yan. Okay. Kasi, ewan ko kung anong forma yan. Kasi, for example, nobody wants to mention the president. Nobody. Oo, parang Hindi kasali. hands off siya, hands off. Pati itong mga religious leaders natin. Oo. Bakit hindi nyo kinukwestiyon tunay na pinanggagalingan ng corruption? Saka na kasi makakagulo sa bayan yan eh. Isa-isahin natin ang paghanap sa katotohanan. Tama ho ba itong pananaw ng iba? At naitanong ko to sa ibang tao, no? 2 points. Mabuting sumama na lang ako sa grupong yan kaysa doon kay Duterte. Kasi si Duterte, ganito, gano'n, daming sabi. Isa yan. Pangalawa, meron namang ibang grupo nagsabi, Sir, bakit ang gulo ng bansa natin? Idaan na lang natin sa halalan. Malapit na naman eh. Hintayin na lang natin. So, those 2 points. Ako naman kasi, yung hintayin yung halalan, nanghihinayang lang ako kasi hindi tumitigil ang pagnanakaw. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy at probably itotodo pa. Kasi pag iniintay mo yung election sa 2028, mag-iipon ka talaga ng panggastos dyan eh. Dadayain mo yan at bibilin mo yan eh. Bibilin mo lahat. Kaya yan ang nangyayari ngayon. So lalakas pa ang nakaw. Ang average na ninanakaw natin is more than 1 trillion per year. Okay. Ay may 2 taon pa eh. Aha. O, didagdag pa yan sa uutangin natin. Aha. Kasi ang ninanakaw natin, utang pa, yun ang masaklap dyan eh. Aha. Diba? Yan ang tingin ko. At saka kung Ay, yung binanggit ko po kanina na yung grupo na ayaw, sinasabi nila, hindi, doon na lang ako doon sa isang kalaban kaysa dito sa mga, kasi mas masama ito. Kasi ang pinagpipilian, dalawang group, yan ang pinagpipilian, pare-pareho naman ang ginagawa. Oo. No, so, mahirap talaga yung ganyang bagay. Ako sana naman mag-isip na, hindi pa ba tayo nasusuka? Pardon the word. Hindi pa ba tayo nasusuka sa nangyayari sa politika natin? Pwede ba naman mag-isip tayo ng ibang pamamaraan para magkaroon naman tayo ng talagang natatanaw na pag-asa o natatanaw na pagbabago? Walang gumagawa niyan. Talagang pinipilit na lahat pumasok dyan sa nangyayari ngayon. Merong lumabas sa Manila po, kararating lang ni Sir dito sa Cebu today. Mukhang paiiksin daw yung trial period. Kasi they don't need to go through all the articles. Yan ang lumalabas. I do not know if that's true.
and they want to expedite the process. Abay, the sooner kasi na matapos yun, the better eh. Aha. Kasi ganito yan eh. Oo. Papahabain lang naman yan kung nakikita nila na mukhang hindi pa ito katanggap-tanggap, dagdagan pa natin ang mga eksena. Di ba? Okay. Eh kung nakikita nila, wala naman talagang laban yung mga kalaban, eh sige, tapusin na natin, bakit pa tayo nagpapagod? Pardon the expression, luto na yung kaso o niluluto pa yung taong bayan? Ang taong bayan ang niluluto, as usual, as Okay. always. Oo. Niluluto pa yan. Ngayon, ang lumalabas naman sa tingin ko, yung mga nag-aalsa-alsa dyan, Oo. sa lumalabas, kaya-kaya din naman pala natin eh. Oo. Bakit pa natin kakatakutan yan? Oo. Tapusin na. Are there unholy alliances in the protest? Sa protest, mahirap sabihin. Mahirap sabihin kasi yung ibang nasa protesta, matitino at saka may tamang kung hindi man Yung budhi nila nasa tamang lugar. medyo ganun eh. Oo. Medyo ganun. Kaya lang, ayaw kunin yung jugular. Ayaw atakihin yung panda. Oo. Sige lang. Para bang satisfied ka na nakakagawa ka ng kaperaso. Oo. But it will not solve the problem. Aha. Yun ang tingin ko dyan. Kaya I could not say na may mga conspiracy, may mga pag-uusap, may mga nangyayari. Pero sa tingin ko, may mga nakakapanghinayang na nagsasayang ng panahon dyan. Aha. You have been able to advise presidents, no? So I would ask you, what would be, if they sought your advice, what would your advice be to the religious sector? Ganun na lang pagkasabi, religious sector, para it cuts across. Alam mo, honestly speaking, ang hirap mag-advise ngayon. Bakit po? Para bang wala kang mabibigyan ng advice na magtatagumpay. Mhm. Wala eh. Kahit pakinggan na lang po natin, I think that would be enough success for the meantime na at least may nakadinig at baka sakaling kasi alam mo, for example, may influence in the Catholic Church na gusto nilang maging katulad ng Iglesia ni Cristo, for example. Oo, okay. Sabi na ang Iglesia, when they vote, Oo. ang disiplina nila, pag pumasok sila sa partisan politics, talagang sunod lahat. Markado. Itong mga Katoliko, ang hirap buuin eh. Oo. But there is a segment that wants to parallel, no? Okay. The partisan political influence of the Iglesia ni Cristo. To me, that is a pursuit that is in the wrong direction. Aha. Magkaiba talaga yan eh. Aha. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa ng Oo. Iglesia. Basta magkaiba lang sila ng pananaw. Magkaiba yan eh. Oo, Magkaiba oo. yan eh. Tsaka fundamental sa teaching ng Catholic Church. Yes. na, Oo. yun, binibigyan mo ng laya ang bawat membro ng Katoliko na magdesisyon. We do not hear anything about the kingdom of Jesus in all of this. Parang tahimik sila. Or are they participating quietly? Sino Kingdom of Jesus? Yung kay Pastor Kibuloy. Kay Pastor Kibuloy. Ay, nakakulong si Pastor Kibuloy eh. Yung mga tao niya, with more reason, dapat gumagalaw sila. Bakit Pero parang tahimik? alam mo, ang nangyari sa grupo ni Pastor Kibuloy, yung religious aspect medyo na nag-die down eh. Okay. Tingin ko Pero SMNI is one of the outfit na talagang malaki. Naninindigan. At malaki ang impluensya ngayon sa taong bayan. Aha. Doon sila na palagay ko. Alternative media ang nangyari sa kanila. Yun ang nangyayari eh. So yun, palagay ko na doon sila nakatutok eh. Aha. Kaya wala sa hindi mo masabing non-partisan kasi medyo may bias ang SMNI of course. No? Kasi taga Mindanao yung SMNI kaya siyempre ang sentiment nila ng mga taga Mindanao. May bias ba ho yung hindi lahat may mga biases ba ho yung mga mainstream media at napaghahalata na talagang merong... hindi ko sasagutin yan, pero maipapayo ko lang, ibubukahay ko lang sa'yo. Suggest, tingnan mo kung sino mga may-ari. Yun na yun. Yun na yun. Aha. Sino ang nagmamay-ari ng mga mainstream media? Okay. Tingnan mo yan. Final word, sir, to our public. Tingin po ninyo, ano ho dapat ang paghandaan natin? At sana, kung gusto niyo ibigay yung mga pangarap ninyo, kahit kaunti, para
Baka may makadinig. Alam mo, sa pinag-usapan natin na talagang ako yung isip ko naging naging nawala yung aking optimism, no? Oo. Sa ngayon kasi dahil sa ngayon dumadaan tayo sa isang napaka malubha na political conflict na hindi natin nakikita ang pagkakaroon ng tunay na mag-guide sa atin para sa mga pagtingin sa mga problema talaga. Ang masasabi ko lang ay siguro one of these days, no, ako ang iniisip ko, naghahanap pa rin ako ng mga, sa tingin ko naman marami pa rin na disente natin mga leader na pwede magkaisa. Hiwalay na tayo dito sa mga nagkakagulo, no? Kumuha tayo ng mga panibagong mga kapwa Pilipino, baka mag-usap-usap. Dahil ang masasabi ko lang sa nakikita ko, napakalubha ng mga problema na hinaharap ng bansa sa kasalukuyan. At yung mga pinagkakaabalahan natin sa kasalukuyan, hindi magbibigay ng solusyon sa atin yan. Kaya, hanap kayo. Hanap kayo ng mga matitino dyan at kumbisiin nyo mag-usap-usap. Baka sakali maibigay ng alternative direction for our politics. Okay. That has been the full hour with Secretary Norberto Gonzales. We'd like to thank you, sir, for being our resident political, national security, and sectoral analyst. Ganun na lang natin. Tutuwa ako dyan kasi alam mo na, mainstream media, hindi tayo pinapansin. Okay. Ayaw siguro nila madinig ka sa iba. Okay. Anyway, thank you very much, sir. And Thank you. as usual, this has been Politics and Beyond, and this is Eric Espina. I love you, Cebu. I love you, Philippines. Thank you.